At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na insidente ang naganap matapos sampahan ng kaso ni First Lady Liza Smugs ang kanyang sariling asawa. Ano nga bang naging dahilan ng sigalot na ito sa pinakamataas na pamilya sa bansa? Narito ang buong detalye. Sa hindi inaasahang pangyayari, inihain umano ni Liza Smugs ang kasong cybercrime laban kay President Kuting ng Norte Jr. Ayon sa mga ulat, si Pangulong Marcos umano ang nasa likod ng pagkalat ng isang malaswang video na kinakasangkutan ng First Lady. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa palasyo, patuloy ang pag-usbong ng mga haka-haka tungkol sa posibleng motibo ng Pangulo sa ganitong aksyon. Samantala, ilang malapit sa pamilya Marcos ang nagbunyag na maaring may matinding alitan sa pagitan ng mag-asawa bago pa man lumabas ang nasabing video. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, si President Kuting ng Norte Jr. ay ilang beses nang nakitaan ng kakaibang pag-uugali nitong mga nagdaang linggo. Bagay na nagtulak sa First Lady upang magdesisyon na ipaglaban ang kanyang karapatan sa korte. Patuloy ang pagtutok ng publiko sa usapin habang marami ang nagtatanong kung paano haharapin ng Pangulo ang kasong isinampa laban sa kanya. May mga ulat na nagsasabing nagkaroon ng tila pagkawala ng bait o breakdown si Pangulong Marcos matapos ang pagsampa ng kaso ni Liza Smugs. Kasalukuyang sinusuri ng mga eksperto ang kanyang kalagayan at posibleng epekto nito sa kanyang pamumuno. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding ingay sa social media kung saan hati ang opinyon ng publiko. Ang ilan ay nagtatanggol kay President Kuting ng Norte Jr. at nagsasabing ito ay isang personal na issue na hindi dapat gawing pampubliko. Samantala, ang iba naman ay nananawagan ng agarang aksyon mula sa mga ahensya ng gobyerno upang mapanagot ang sinuman sa likod ng pagpapakalat ng video. Sa kasalukuyan, patuloy ang katahimikan ng palasyo ng Malacanang kaugnay ng mga aligasyon. Wala pang formal na pahayag mula sa kampo ni President Marcos o ni First Lady Liza Smugs. Subalit, malinaw na ang kontrobersyang ito ay nagdulot ng malaking katanungan sa estado ng relasyon ng pinakamataas na opisyal ng bansa. Patuloy tayong mag-a-update sa mga susunod pang kaganapan kaugnay sa usaping ito. At heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Na gobyernong ito. Lagi na lang kayo nagdadasal, Lord, sana hindi pasukin ang baha, ang aming bahay, pinagtatali nyo ang inyong mga bisikleta, mga sasakyan, hindi pa nga kayo naka-move on doon sa Karina. Ngayon baha na naman. Na yung mga police officers na ito, nandyan dapat. Okay? Yeah. I'm sorry, medyo nabangag ako ng konti. Yeah, 1 billion a day. Ayan, na-confuse na tuloy ang lola ninyo. Hi, Melvin, thank you. Yeah, 30 billion. Okay, yeah. 1 billion a day. Okay? Every day po, 1 billion. Teresa May, thank you for correcting me. 1.4 billion kasi, anong tawag dito, talagang nagigigil ako sa jutang genimis na gobyerno ito. Okay, 1.4 billion kasi 1 trillion in 2 years. Correct. Now what? Ngayon, pinupunterya pa rin ang ating mga kapatid doon sa Davao kung saan talagang patuloy na pinahihirapan. Mga kababayan, pero bago pala ako magtuloy-tuloy, gusto ko magpasalamat sa inyo. Yung mga tumulong doon, yung mga nagbigay ng mga palanggako, yung iba diretsyong pinaabot ang kanilang tulong doon sa pagtitipon or pag-speak up day ninyo dyan sa Liwasang Bonifacio. Okay, gusto kong pasalamatan. Actually, kagabi kayo na ba yun? Kagabi, nakakalito na yung araw, ano? Dahil halos baliktad na yung buhay ko. Dahil, kailangan sabayan ang oras sa Pilipinas sa mga pangyayari. Nakatulugan ko yung speech ni Inday doon sa KOJC dahil ang presidente na bangag, ang mga kapulisan, ang Department of Justice o Department of Injustice ay wala na po talagang sinusunod na batas. Lahat ng pag-violate nila ng batas, 'di ba? Right for freedom, okay?
right for freedom to speak, right for what? To live, to live peacefully, di ba? Freedom to express your religion. Lahat ay talagang inano na nila. Talagang binosabos na nila mga palangga. So ngayon, si Ma'am Parvina nakita ko, si Zoro nakita ko kanina. Thank you so much. Ito basahin ko lang tong comment na to, ano. Okay, sabi ni Sarah Bautista, Miss Marlica, hindi ba pwede gumawa ng GoFundMe para sa OVP budget? No, you cannot do that palangga. Illegal yan kahit hindi ako abogado, bawal yan sa batas. Hindi pwede manghingi or kahit may mag-initiate pa na manghingi ng budget, okay? Yung politiko. Pwede yan. Yung ginagawa natin, yung support doon sa pagkain, 'di ba? Pagkain, tubig, 'di ba? Yun ang yun yung kung gusto niyo talagang tumulong, not that way. Okay? Not that way. We cannot do that. Pero mga palangga, ang dami kasi nag-message sa akin na Miss Maharlika, saan ba kami pwede tumulong o magpadala para nga sa budget for Inday? So, ang ko dyan, ang explanation ko, for sure, ang dami nyo, di ba? Andito kayo. Sabi ko, nako, hindi po yan. Sabi ko, hindi natin pwedeng gawin yan. Kasi hindi yan. Unang-una, illegal yan. Okay? Walang politiko na matino na gagawin ng ganyan. Pero, pwede tayong fundraising kung sino ang gusto para sa support sa pagkain, 'di ba, sa mga peaceful rally, pwede 'yon. Pwede nating gawin 'yon. Gusto ko lang mag-comment kasi alam ko may mga eksena yata ganun na nangyayari. Paano ba? Our focus right now is the bangag. Okay? So merong mga hindi naintindihan, meron din namang naintindihan, merong parang hindi nagkakaintindihan, but I love you guys. Kung ano man yung mga eksena ngayon, I love you all. Okay? Let's focus. So, magpasensyahan na lang tayo and let's educate ourselves. 'Di ba? Kung sino yung mga mas mahaba ang pasensya o nakakaintindi, mag-intindihan tayo. At I believe nagkalinawan na yung mga bagay-bagay na ganyan, 'di ba? Pero it's not my opinion. It's a legal way to do na hindi natin pwedeng gawin yan. Like ako, di ba, I ask your help para sa ating pagkain, di ba, para sa tubig. Ganun lang, hanggang doon lang tayo. Pero, kasi parang ginawa na yan ng dilawan, di ba? Okay, mag-focus tayo sa pakikipag-away sa atin ng gobyernong bangag. Okay? Mag-focus tayong lahat. Okay, kung nagkaroon man tayo ng konting pagtatampo sa mga bagay-bagay, may mga misunderstanding between our group, forget about it now. Okay? So, focus tayo kay bangag. Ngayon ay binabaha tayo. Ngayon ay nilulusob pa rin ang KOJC. Recently ay nag-issue si Remulla, okay, na kung saan ay kakasuhan nila, okay, kakasuhan nila ang nag-issue ng writ of amparo, 'di ba? Na kung saan na inatasan ang mga kapulisan na nalisanin ang propriedad ng KOJC. Ngayon, ang kahayup-hayupan na Department of Injustice gusto daw kasuhan ang judge na nag-issue ng writ of amparo. Kita nyo mga kababayan, ang power trip, ang pang-aabuso ng mga walang hiyang ito. Paano mo kakasuhan? Hindi nga nila nilisan eh. 'Di ba? Hindi nga sila umalis doon sa property ng KOJC. Hanggang ngayon pang 10th day na. Ano kakasuhan ni Bangkay? 'Di ba? Ni Remulla na isang bulati na lang, tagal nga pumirma ng bulati sa kanya. Ba't mo kakasuhan yung judge na nag-issue ng temporary
ng temporary protection order na kung saan ang mga walang hiyang mga pulis ay patuloy ngayon na nananakit, 'di ba, nagdulot ng mga panakot, nakakilabot, okay, na epekto ito sa ating mga kababayan at sa buong sanlibutang may Pilipino na nakakakita na yung pagsisira nila sa mga propriedad. Katulad na lamang dito, mga palangga. Oh, imagine ninyo, ito, nagpapapasok, okay, nagpapapasok sila, yan, yung mga pulis na yan, nagpapapasok ng mga box na mga bagay-bagay dyan. Hindi natin alam kung jomba ba yan, kung ano ba yung mga pinasok nila. Ano sinasabi ng DOJ, nakakasuhan pa ngayon ang judge. Hindi nga nila sinunod eh. Hindi nga nila sinunod yung order. Ando doon pa rin sila, nag-illegal drilling. Tapos recently yung mga mainstream media na kasabwat nila, sa pilitan nilang pinapapasok na hindi dumaan sa scanner, hindi dumaan sa tamang proseso, pinapasok doon sa private property. Kasabot yung mga pulis. Ano yung purpose ng mga buwakan ng inang mga pulis o ni Bangag Jr., ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos, lahat na may hinayupak na dahil sila nag-utos dyan para ipasok ang mainstream media doon. Para magtanim sila ng ebidensya, picture-picture, iti-twist nila sa inyo na ito may natagpuan na buto-buto kunyari, 'di ba? Mga buto-buto ng bangkay kunwari na ganon. Pwede nilang ilagay yon, taniman nila, may nakitang ganitong pampajarbog, may nakitang ganito na ganyan. Pero sabi ko nga, kung yan ay later on, mga kababayan, ay panagutin ng hustisya o ng batas itong mga hayop na ito na nagtatanim. Even yan, alam nyo kayo, mga mainstream media, mga gago kayo, sunod-sunuran kayo ngayon, dyan, pumapasok kayo, trespassing yan. Lahat ng pumasok dyan sa KOJC, mapapulis man, napasivilyan, mapamedya man, na pumapasok kayo lahat ngayon dyan, dahil malakas ang loob ninyo, dahil kakampi nyo ang adictus benedictus na gobyernong ito, may kalalagyan kayo lahat. Sabi ko sa inyo, hindi kayo forever dyan. Sabi nga ni Inday Sara sa kanyang speech kagabi, ang gaba, dili gyud magsaba. Ibig sabihin noon sa mga hindi Bisaya, di ba? Ang sabi niya, ang gaba sa Ginoo, dili gyud magsaba. Ibig sabihin, sa Tagalog yon, ang karma ng Diyos, okay? Ang karma, hindi, kumbaga bigla na lang darating sa inyo yan at hagupitin kayo. Katulad ng nararanasan nating bagyo ngayon dyan. Kung pwede nga lang ang bagyo doon sa loob ng Malacanang para ma-wipe out ang lahat ng mga demonyo, di ba? So yan ang i-focus natin. Ano ba yung ultimate solution ng problema natin, mga palangga? Sa kabila ng kanilang human rights abuses, di ba? Inaabuso, paninira ng private property, pagdulot ng traumatic experience sa mga estudyante, pag-antala ng ng pag-aaral ng mga bata. Dahil may eskwelahan doon tinake over nila yung property. Ano ang solusyon ninyo? Wala na tayong ibang solusyon dahil magkakasabwat na lahat. Tingnan mo yung Department of Injustice. Ang mga kapulisan ng mga buwakan ng Genemes, kayong lahat dyan na sunod-sunuran ngayon sa bangag na gobyerno, mananagot kayo sa taong bayan at mananagot kayo sa batas. The ultimate solution, mga kababayan, para mapuksa o matapos na ito, wala na pong iba kundi peaceful protest. To get awareness, not only sa national, kundi sa international. Kaya paulit-ulit kong sinabi sa inyo, wherever you are, mga OFW po, magsumulat kayo sa mga like sa media, 'di ba? Mga local media ninyo kung nasaan kayo, i-transcribe niyo, i-translate niyo, send an attachment, link, 'di ba? Na mga videos, even yung video, wag niyo lang basta-basta i-send in Tagalog speaking. I-transcribe niyo, i-translate niyo, mga palangga, para makakuha tayo ng awareness kasi nga mismo ang media kasabwat na ng mga buwakan ng ina. Diba, nakita nyo sa video ng SMNI, pinapapasok. Ito namang mga media, parang, magkakampi sila ng mga bangag. So, wala silang ding sinusunod na code and ethics of journalism. And they don't care about the law now. Kasi,
Yan ang utos ng bangag na gobyernong ito, ng Adictus Benedictus, na adik 24/7 na tumitira. Hindi lang ang bangag na presidente, ang asawa niya, mga anak niya, ang mga nakapaligid sa kanya, ang mga kapulisan, mismo DILG, DND, NBI, yung mga tiwali dyan, nakatira mga buwakan ng ina. Kaya nasa dilubyo, nasa kadiliman ngayon kayo. Sila ay mga organized crime. Imbis na itong mga organization na ito ay for the people, to protect the people, to serve the people. Now, di ba? Ngayon, baha, ulan. Nasaan ang mga buwakan ng GNMS? Nando doon sa Davao. Ano ang tinatarget nila doon? Wala naman yung hinuhuli nila. Sabi nga ni Inday, alam niya kung nasaan si Pastor Kibuloy, nasa langit. Actually, tawang-tawa ako doon, di ba? Pero sa totoo lang, mga palangga, nakakalungkot yung pag-ano ninyo. Yung gusto nyong manahimik na lang, mabuhay na lang kayo sa takot. Dahil babangag ito. So, kaya sabi ko nga sa inyo, mamanahin ng inyong mga kasulukang mga kaapu-apuhan ang ginagawa ng gobyernong ito. Sa lahat ng mga individual doon, sa lahat, sabi ko nga na pumasok doon, meron silang pananagutang legal. Okay? Meron silang pananagutan sa batas. Forget about batas ng Diyos. Kasi sigurado impyerno ang bagsak na mga yan. Wala silang pakialam dahil mismo ang karapatan na nasa batas na magkaroon ng religious freedom. Ang ating mga kapatid na KOJC ay pilit na pinoprovoke ng mga walang hiyang ito. Piniriyurakan ang kanilang pagkatao, sinasaktan, sinisikil, inaabuso mga kababayan. Lahat kayo dyan na nakakarinig sa akin, dyan sa KOJC compound na mga pulis, huwag kayong magpakampante dahil ang hagupit ng batas, ang hagupit ng bayan ay babalik sa inyo. Yang pinaghirapan nyong panggigipit, yung pananakit ninyo ngayon, wala kayong matatanggap na benepisyo mula sa amin. Sinisigurado ko yan dahil hindi forever ang mga bangag na yan. People protest, peaceful protest lang ang pwedeng makapagpigil sa kahayup-hayupan, sa kademonyuhan ng gobyernong bangag na ito. Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi sa inyo mga kababayan na magtulungan tayo. Sa mga international organizations, mag-email kayo. Okay? Sa mga politiko o kahit sino sa mga government, na may kakilala kayo, saan man kayo, Amerika, Europa, Japan, wherever you are, kailangan nating magtulungan na ipakita yung mga human rights abuses. Di ba talagang harap-harapan nakikita ninyo? Ang sabi nga, lantaran, blatant, brazen abuses na sinasabi na paulit-ulit, eto na ngayon ang inyong bansang ginagalawan sa pamumuno ng bangag na gobyerno. Ano ba ang inyong layunin sa buhay? Ulit-ulitin natin, di ba? Ang makapamuhay ng maayos. So, ano ba yung tinuturo niyo sa inyong mga anak? Na maging matapang, ipagtanggol ang karapatan, ipagtanggol ang pang-aapi. Through social media, let's educate our friends, relatives, mga anak, at even international community na ipakita o aware sila sa ginagawang kahayup-hayupan ng gobyernong ito dyan sa pag-drill sa property. Imagine mo, recent ito, few hours ago, nabasa ko kay Attorney Torion. Kakarnapin nila ang tawag dyan? Ang fire truck. Okay? Kakarnapin nila, illegal nilang kukunin. Kasi daw ginamit ito noon, nung nakaraang araw, dahil sa pagharang sa mga protester. Kung di ba naman mga gago, yung fire truck na yun yung nagsusupply ng water dito sa restaurant, yun yung Waxy. Okay? Nagsusupply ng water. At ano ang crime, ano ang paglalabag sa batas ng ng fire truck na yan? Well, alam naman natin na walang nilabag sa batas itong ating mga kapatid na KOJC kasi nga yung warrant of arrest na gusto nilang arestuhin si Pastor Kibuloy, wala nga yung kanilang gustong i-aresto doon. Pero bakit ginugulo nila ang mga bubong, ang mga gate, sinisira nila? Kaya lahat kayo mga pulis, kayo mga yawa kayo na patuloy na sumusunod, lahat na kayo kasi,
Alam mo, tama si Inday eh. Wala pa siya dun sa level, sabi niya kanina, ay kahapon, na wala pa siya dun sa level ng kanyang spiritual level na she can love her enemies. Kaya believe na believe siya sa KOJC. Ako din. I don't think sa entire life, okay, buong buhay ko na dadako ako sa ganyang level sa inyo. Kaya nga, I salute you guys. Hindi ko kaya yung ginagawa ninyo na kaya nyo pang pakainin yung mga nanggigipit sa inyo. Kaya mahirap din na, mahirap talagang, mga kababayan, mahirap magpakabait sa panahon ngayon. Tignan mo, ang bait-bait na ng mga KOJC, na binigyan pa ng pagkain, nakaka-admire yung ganyan, but that's not Maharlika. Pakakainin ko kayo ng hamburger, may kasamang tamtax. Anyway, mga palangga, nakakaloka talaga itong mga hayop na to. So ngayon, magtulungan tayo, suportahan natin ang lahat ng mga nakikipaglaban, nakikipagprotesta laban dito sa bangag na gobyernong ito. Wala po tayong kakampi kung di kayo. Meron kayong power. Yes, meron kayong power para tigilan lahat ng pagbababoy sa atin ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas na isang kidnapper, smuggler, itong mga hayop na ito. Balikan ko po ulit, baka nakakalimot kayo. Ano ba ang punot dulo nitong nangyayari ngayon? Dahil si Marcos Jr. ay authenticated na tumitira ng pulburon o ng pinagbabawal na droga. Ang kanyang asawa ay inabutan si Cathy Binag, inalok ng pulburon. Actually, maraming inaalok si Lisa kahit mga bata. So, eto ba ang pamumuno na gusto ninyo? Ito bang mga taong mga to? Kaya ito gusto nilang pagtakpan. Kaya umiikot ngayon ang balita sa KOJC. Pero nakakalimutan ninyo na gustong pagtakpan ni Marcos Jr. ang panawagan na hair follicle test siya. Dahil kitang-kita nung araw ng kagitingan na naiwan yung residue ng pulburon sa kanyang nguso. At kitang-kita ninyo yung pagiging addictus benedictus, mga kababayan, ng kanyang pamumuno. Itong mga hinayupak na mainstream media, okay, nakasabwat nila na hindi inulat kailanman na ang pinangalanan sa report ng NICA report na pinorward kay Clarita Carlos na nabigyan ng generous allowance, Michael Ma ay in-appoint ng special envoy to China na wala pong dokumento. Gumagamit itong taong ito, nakasangkot sa smuggling. Okay? Nandyan yan. At in-appoint ni Marcos Jr. na hindi inulat ng mainstream media. Dahil lahat sila takot o kasabwat. Ito ay paglalapastangan sa inyong lahat. Patuloy si Michael Ma in and out sa bansa. Hindi natin alam kung anong pinapapasok niya, droga ba o kung ano pa man. Doon na lamang sa pinapakita ng mga pulis na nagpapasok sila ng mga karton-karton na mga bagay-bagay sa loob ng propriedad ng KOJC. So, ibig sabihin kung kaya nilang gawin yan harap-harapan, may camera and everything. Sa Bureau of Customs, yung mga inuulat sa atin na si Michael Ma, si Araneta, Romualdez, lahat ay kasabwat ng smuggling, wala na rin check-up yan. Wala na rin checking kung pulburon ang pinapapasok nila. Dahil ito, mga palangga, ina-appoint nila ng verbal lang. Binibigyan ng task itong mga taong ito na walang public document o government document na ito ay in-appoint. Pero dahil sila nga ay addictus benedictus, wala silang pakialam sa batas. Wala silang pakialam sa inyo. Pakipagsabuatan ng mainstream media, gumagamit ng diplomatic passport, may mga, kung ano pang mga immunity ang hawak nila, pwede silang magpapasok kahit pulburon. Diba? Mga smuggled cars and everything. Kaya kailangan talaga ng iyong boses. Ano ang solusyon nito? Ipagpatuloy ninyo ang pagsasalita sa kalsada. Actually, pwede din lahat dahil pwede din lahat tayo ay magkaroon ng peaceful, di ba sinabi ni Pangulong Duterte yon? Parang peaceful civil disobedience, na kung saan huwag kayo magbayad ng mga taxes ninyo. Yun ang sabi ni Pangulong Duterte, hanggat hindi nagpapaliwanag ang mga kongresista, si Martin Romualdez sa kanyang 1.8 billion, okay?
na travel allowance. Hanggat hindi nagpapaliwanag si Marcos Jr. kung nasaan yung kanyang confidential fund. Hindi si Sara ang kanilang ginigisa kasama ang mga buwakan ng inang mga dilawang mga judgemonyo about 125 million na confidential fund na yan ay hinaharap ni Sara. 125 million compared to 1 billion a day. Na 1.4 actually, yung nag-compute dyan kanina, 1.4 billion pesos a day. Nawawala kayo sa mga sarili niyo, mga palangga. O nakurto na rin ang mga utak ninyo. 1.4 billion a day na sinasabi mayroong flood control. Ngayon, binabaha kayo. Then, doon kayo umiikot sa issue na binigay kay Sara, galing din sa Office of the President yun. Kung gusto nyong talagang kung kayo ay para sa katotohanan, hindi ba dapat ang nagbigay ng confidential fund ang tirahin ninyo dahil siya ang may hawak ng pera eh. Si Bangag Jr. Pero syempre, pipiliin nyo na si Sara Duterte ang tirahin sa 125 million pero pikit mata kayo, kakalimutan ninyo yung 1.4 billion dito sa flood control at lahat kayo ngayon ay inaaratay dyan sa NCR. See kung gaano kapalpak ang mga utak ninyo, kung gaano kabugo, sarado, nilalumot, nilalatak dahil sa inyong galit na wala namang basihan ang galit ninyo. Galit kayo kay Duterte. Bakit kayo galit sa Duterte? Yun ang itinanim sa inyo ng mainstream media. Pero na-enjoy ninyo, na benepisyohan ninyo yung panahon niya na nakakalakad ang mga anak ninyo na nakauwi sa bahay ng ligtas. Ngayon, ang daming nangawalaan ng mga bata. Di ba? Na-enjoy ninyo pag in and out nyo sa airport. Walang nangikil sa inyo o nagtanim ng bala sa inyo, di ba? Na-enjoy nyo. Galit kayo kay Duterte. O, okay lang, wala naman tayong problema doon. Gusto nyo magalit sa Duterte. Trip-trip lang ang buhay ng tao. Yun ang trip nyo dahil naloko kayo ng mainstream media. Di ba? Napakabilis lumabas in and out sa bansa noon. At ang mga facility, 'di ba ngayon ano nangyayari panahon ni Bangag Jr.? Ilang beses na brown out. Ilang beses na patayan ng aircon, sinurot kayo, inipis, inahas kayo lahat-lahat.